ductal carcinoma po ang biopsy, ang lumabas sa biopsy. Ang lumabas. Ano po? Breast? Hindi po, left breast lang po. Left breast naman. Opo. Ngayon, tapos ano po, pinaka-opera niya yan? Hindi po. Hindi po ako nagpo-opera. Anong ginawa niyo? Naghanap po ako ng supplement. Kasi po, tatlong beses po akong binawiksi para masiguro ho. So, ilang beses po ako nagbalik-balik sa ospital. Sa kapabalik-balik ko po doon, marami akong na-interview. Ang sabi ko po bumabalik daw po kahit na na-operahan na chemo, na radiation. Oo. So, sabi ko, parang may mali. Okay. Bakit ako magka-undergo ng gano'n? Kung Tapos babalik ulit. walang kasiguruhan po. Opo. So, ginawa ko, nag-research po ako. Sabi ko, malaki paniniwala ko sa Diyos na meron siyang nilikhang natural na nagpapagaling mo sa atin. Okay. So, nag-result po ako sa pag-research ko ang mga herbal na mabuti. Doon ko po na punto na talagang kailangan po talagang palakasin natin yung immune system natin. Okay. Para yung sariling katawan mo natin ang dalandaan. Pagpili ng tamang pagkain. So, sa madaling salita po, kinilala ko po yung kalabang ko. So, the best way to beat yung enemy natin is to know yung weaknesses niya at saka yung strength. So, inalam ko yung hindi ko dapat kainin at inalam ko yung dapat kong kainin at kung ano yung mga supplements ko. Okay, paano nyo natuklasan? To cut the very long story short, paano natuklasan itong life oil na ito? Napanood ko po ito sa TV. Okay. Huwag mo nang makinig ko saan. Basta napanood mo na lang. Napanood ko po ito. Okay. Pero bago po yan, marami na ako nasubukan. Opo. Simula po noong 2009, talagang mahal pa. Mahal ko talaga. Kaya lang, syempre, dahil mahirap pong gastusin, nagkahanap ako ng mas mura. Mas mura? Okay din naman para sa akin. Ay, ano pagkakasubo ko? Simula na, ilang araw na kayong uminom ito? Since November pa ho. November? Anong nakita niyong resulta nitong uminom kayo ng live oil? Okay. So, wala naman ho ako masasabing hindi maganda doon sa mga nasubukan ko po, no? Kasi hanggang ngayon buhay ko ako. Opo. But then, dito po talaga, mas malakas po yung pakiramdam ko. Tapos, hindi ako napapagod. At mas marami akong nagagawa. At parang nararamdaman ko po na lumalambot na po siya. Wow. So, parang yun ang hindi ko... Bago kayo mawala ng pag-asa, mama. Hindi po talaga. Okay mo lang po sa hindi, basta hingi lamang nyo sa Panginoon Diyos, plus itong matuklasan ng ating kababayan na life oil, siguro ibibigay po sa inyo ang inyo, na matugtungan pa ang buhay ninyo. Opo talaga. May anak na po kayo? Meron po, dalawa po ang anak ko. Nag-work pa kayo or businesswoman kayo? Ay talaga pong nagtatrabaho ako at never ako tumigil magtrabaho kahit na may sakit ako. Hanggang ngayon? Opo. Wow. Anyway, ako'y natutuwa makarinig ng ganitong kwento. Ituloy... Pamilya ko na po ang gumagamit niyan. Ha? Lahat po kami gumagamit. Lahat na kayo? Yes. Ay, pati ho ako. Hindi na ho kayo. Yan ay nag-regular ko na. Marami siyang nagawa din sa anak ko, sa mother ko. Lahat marami yung napagaling Very good. Mabuti, nasumpungan ninyo itong live oil na ito. Ma'am, ako ay nagpapasalamat sa inyong oras. Maraming salamat po sa panahon. At malalaman ho ninyo, sapagkat ang makausap natin si Dr. Ato Basco naman, pakinggan ho nyo ma'am, kung ano magiging paliwanag ni Dr. Ato Basco, kung bakit ganyan ang naramdaman nyo, mga kapuso. Maraming salamat ma'am. Salamat din po. Thank you. Okay, nasa kabila linya, Dr. Ato Basco, ang ating pong kaibigang doktor. Dok, nakamonitor ka ba? Hello, Kami. Namonitor mo ba yung nakausap natin? Oo, ang ganda. Si Melanie nga ba pangalan? Melanie? Rowena. Rowena. Perez. Ang ganda. Melanie, ha? Ang ganda na kanyang paliwanag. Melanie, ha? Hindi, kaya yun ang sinabi mo sa akin kanina sa text mo. Melanie, ha? Dapatiin ko mo yung mga nakikinig natin sa balita. Okay. At ang ganda ng paliwanag, pero mo kung pamilya na kayo Kung pamilya na hindi na niya kailangan magpa-opera. Dahil nga yung operasyon, meron pang kaakibat na komplikasyon kagaya ng chemotherapy. Papaliwanag lang din natin ng mabuti dahil maraming mga Pilipino ang nag-undergo ng surgery at chemotherapy. Ang magiging drawback lamang natin sa karin ang chemotherapy kasi will not only target the karin. Magandang lahat na cell. Yes, after the chemotherapy, nangihina sila. Okay. Kasi sila ay very prone to ordinary infections. Hindi kagaya natin. Dahil tayo, ang immune system natin buo, tayo ay magandang pangangatawan, even the nutrition is okay. Pag nag-undergo ka ng chemotherapy, lahat yun, parang kinakan yun. Wow. Kaya devastated. Pero ang iba naman kasi, wala na last option last recourse na yung chemotherapy. Kaya, until nagkaroon nga tayo ng pagkakataon to extract the moringa o yung tinatawag natin malunggay, moringa oleifera. Dahil nagkaroon ng pagkakataon na
Yung mga research galing sa ibang bansa na napatunayan nila dalawa. Una, na ang cancer cells, malignant cells, in any form ay napakadamot. Alright. Ibig sabihin nito, kinakain ito yung normal na nutrisyon ng katawan na dapat ay napupunta sa normal mong function. Okay. Kaya nangyayari, lumalaki yung cancer cell, mas mabilis silang mag-multiply, kaya dito nakuha yung moringa o yung malunggay oil, yung sekreto, kagaya na binabanggit ni Rowena kanina. Kasi ang chlorophyll na matatagpuan lamang dun sa oil form in its pure quality at potent form, kinukuha siya ng normal at nung cancer cells. Ang difference na magkarinig, yung normal cells, after 2 to 3 days, ibinudumi niya yung chlorophyll. Parang normal na tao. Kaya lang, sa sobrang kadamutan ng cancer cells, nananatili yung chlorophyll sa loob ng kanyang cell. Ano naman ngayon ang mangyayari kapag ang chlorophyll ay naipon sa iyong katawan? Una, ang chlorophyll, mga kababayan, mga kapuso, ito po ay nagbibigay ng oxygen sa atin, no, sa environment. Kaya ito ay nagiging pagkain para doon sa normal cells. At kapag tama na o sapat na yung oxygen, ang nutrients sa kanyang katawan, pinapakawalan na niya yung chlorophyll para mapakinabangan ng ibang cells. Kaya lamang, ang mga cancerous cells o malignant cells, kagaya ng kay Rowena, itinatago yung chlorophyll dahil madamot niya. Ang nangyayari, naiipon yung oxygen sa kanyang katawan. Ang tawag dito ay hyperbaric oxygen, meaning they exceed the level of what is required. Ayun. At mamamatay siya. Mamamatay siya dahil sa sobra Okay. na nag-ipon. Kaya, ganyan ang sikreto. Nung nalaman tuloy ni Rowena na gumaganda ang kanyang bukol, lumalambot daw, dahil na rin sa kadamutan ng cells. So, yung kanyang advantage ay naging kanyang disadvantage sa mga cancerous cells. Kaya nalaman tuloy ni Rowena na gumaganda yung kanyang pangangatawan dahil nga ang chemotherapy will target the normal and abnormal cells. Yun yung kanyang disadvantage. Walang pili. Pero dahil na-discover niya yung natural way to healing and wellness, kagaya nga nung moringa na nakita natin na dagta o yung oil form niya, binibigyan siya nito ng enough nutrients to boost her immune system. Binibigyan siya ng enough nutrients para makapag-function normally. Binibigyan siya ng nutrition at ibang benefits para maging okay yung kanyang function at yung kanyang nutritional status. Kaya siya lumakas. So, ang nangyari dito, dalawa ang ating phenol. Na-control natin yung malignancy plus nagbigay tayo ng health benefits dun sa kanyang normal body. Ayun.